Magandang gabi ho sa inyong lahat. Good evening. Nga, Huwebes ako ngayon. At 18 ng buwan ng Hulyo, gabi ng Huwebes, natapos na ang maghapon natin. Patapos na ho ang araw na ito. Anong mabuti ang nagawa natin sa kapwa? Magandang itanong yun, ano? Ilang mabuting gawa ang ginawa natin ngayon sa araw na ito kumpara sa mabuting ginawa natin kahapon? Mas mababa ba ang bilang ng ginawa nating mabuti ngayon? O kung mababa, pwede nating itaas bukas. Ilang ulit tayong nakaalala na mayroong Diyos na nagbibigay ng biyaya sa atin. Di ba? Yan yung mga bagay na nalilimutan natin pagising ng umaga, unang iniisip natin, kape. Ay, nako, welcome po sa ating programa, Dr. Love Radio Show. Ito po si Brother June Banaag, isang hamak, aba, hampas lupa at patay gutom na manggagawa ng Panginoon. Kasama niyo hanggang mamayang alas 11 ng gabi dito po sa 92.3 Radyo 5 True FM na napapakinggan sa buong Mega Manila na nasasako po ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. Gayon po, tayo'y kasabayang napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakiusap lang po namin, pakishare din po ang live stream ng ating episode ngayong gabi para po mapakinabangan din ng ilan at ng iba sa ating mga kaibigan. Siyempre mga kapatid, i-follow niyo naman po kami, i-like at i-share ang ating social media accounts. Ano-ano ito? Ito po ay ang at Radyo 5 True FM sa X na dati pong Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at saka sa TikTok. At huwag pong kakalimutan na mag-subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channel. Doon naman po sa mga gustong makibahagi sa ating programa, gusto po ninyong itampok ang inyong mga kwento ng buhay, kwento, kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, mga suliranin na gusto po ninyong pag-usapan natin sa ating programa. Maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay tumawag po sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. 9:42 is our time. Pagbabalik natin, ihahatid namin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon upang mapagnilayan po natin bago natin wakasan ang maghapong ito. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan, at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, ika-18 ng buwan ng Hulyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-11 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 28 hanggang 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat.
pagkain pang-spiritual. Ang ganda ng ating ebanghelyo ngayon, di ba? Ito ay para doon sa mga kapatid natin, na mga nakatutok sa programa natin na tidak feeling nila bakit ibinigay na lahat ng problema sa akin? Hindi na ako makatayo sa bigat ng problema. Mga nangyayari sa buhay na hindi natin inaasahan. At parang pagal na tayo, kapatid. Tinatawag tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, pasanin niyo lang ang aking pamatok. Pero huwag niyong kakalimutan, pasanin niyo ang krus sa buong maghapon. Ayan. Kayo magtungo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sapagkat ang aking pamatok ay hindi mabigat. Ayan. Pag ang Panginoon ang tumawag sa atin, huwag na ho tayo magdalawang isip. Wala naman tayo ibang matatakbuhan kung gusto mo talaga ng kaligtasan. Ngayon, kung gusto mo yung isang pupuntahan mo, yung lugar na medyo madilim, mabaho, maingay, marami nag-iiyakan, ay sa impyerno yon. 9:48 is our time. Tingnan natin kung itong ating kasaysayan sa ating Pez to Pez, hirit ni Dr. Love, makakarating sa langit o sa impyerno. Meron ba kayong alam na ganitong klase ng buhay? Ang inyo pong mapapanood na episode ngayon ay napanood po at itinampok sa Face to Face sa TV5 na mapapanood Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replay sa Signal TV 1PH, Channel 1, mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9. At kung sakali pong meron kayong komento sa mapapanood po ninyo, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya po ay mag-comment sa ating live stream or tumawag kayo sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Kayo ang magdesisyon. Ito bang klase ng buhay na ganito at pananaw ng mga tao makakarating sa langit o mahuhulog tayong direkta sa impyerno? Narito ang ating episode sa ating Pez to Pez, hirit ni Dr. Love. Ang titulo, ng babae si Mister, ng lalaki naman si Mrs. Panoorin po natin ang gulo ng buhay nito. Panoorin natin. Sino ang inirereklamo mo? Yung asawa ko po. Ay, bakit? Nahuli ko po siya ng lalaki. Okay. Buti kung once, hindi naman Not twice. just once, but twice. Pangatlo na yata gagawin ko Thrice pa. Asawa, kasal o live-in? Kasal po kami, ma'am. Kasal kayo. 16 years na po kami, ma'am. 16 years na kayong kasal. Ilang beses mong nahuli, hindi lang 2 o 3. Bakit mo napagbibigyan? Ma'am, siguro dahil po sa anak ko. Sa sobrang pagmamahal. Ilan ang anak ninyo? Isa lang? Bali, nung unang nahuli ko siya ng lalaki, isa pa lang ang anak namin. Ang sa pangalawa, hanggang sa nahuli ko na magkatabi na sila, at sabi niya doon sa bahay na uupahan sana namin, may kakausapin lang para magkaroon kami ng kuryente. Kaya nagpaiwan siya. Nung pagdating ko dun sa bahay na yun ang dinaplang ko. Magkatabi sila nakahiga sa ama. Ano nangyari, Rogelio? Hindi mo nasaktan yung lalaki? Kilala mo ba yung lalaki? Ma'am, hindi ko kilala yung lalaki. Actually, ma'am, ako may trauma ako sa asawa. Balo po kasi ako. Yung asawa ko pa, ma'am, hindi po normal ang pagkamatay nung una. Pinatay po siya 21st stab wound. Meron po akong 2 anak. Balo ako actually. Sa una. Opo, tapos ako po nakulong. Ako pa pinakulong. Bakit ka nakulong, Rogelio? Ikaw ba ang pinag-anuhan? Ako po yung sinasabi ng biyanong ko una na ba't wala daw akong ginagawang action, ma'am? Pero ang katotohanan naman, wala naman ako alam kasi nasa bahay lang ako eh. Kaya ka nakalaya? Malayo. Nahuli ba yung killer? Hindi po, ma'am. Ano motibo kaya? Galit yata, ma'am, hindi po sa akin, di rin man ako lumalabas, trabaho bahay lang ako. Ayun po sa mga sabi-sabi sa bayaw ko.
na ninakawan daw yung tao. Pero, ma'am, yung asawa ko... Kaya ka nagkaroon ng trauma na every time naluloko ka nitong asawa mong pangalawa, ay pinapatawad mo. Kasi namatayan ka. Ganun talaga. Meron talagang ganun eh. Kuya Rogelio, umamin ba si Karen sa ginawa niya? Nagpaliwanag ba siya sa'yo? Tuwing tinatanong ko siya, ma'am, isa lang sinasabi niya, ma'am, wala na tayo, di ba? Pero hindi naman po ganun eh. Nandito ako sa bahay namin eh. Siya naman na umalis eh. Kuya Rogelio, batid namin ang bigat ng pinagdadaanan mo ha. Pero ang sinasabi mo ay sinasaktan ka ni Karen. Anong pananakit? Ma'am, yung dati sobrang mahal ko siya, ma'am. Yung alam mo yung nagiinuman kami ng mga kaibigan ko. Andiyan yung babastusin niya ako. Kakalad ka rin niya ako. Hanggang sa umabot yung punto na meron kasi kaming inuupahan, lababo, na diretso sa putek. Yung tulo. Tumama ako dun. Tinatadyakan niya ako, bumaw na yung kalahati ng ulo ko, hindi ako lumalaban. Tapos yung mga padang namin, kasi plywood lang. Nandun yung sinusuntok niya ako, tinutulak niya ako sa sobrang lasing ko, tumatagos na ako dun. Magkasama pa rin ba kayo? Actually, ma'am, nasa bahay lang naman eh, pero hindi po kami nagdidikit, di kami nag-uusap. Kasi ma'am, hindi dikit ako, naawa ko sa anak ko, bakit daw gano'n, nagtatanong eh. 5 years old pa lang yung anak ko, babae pa. Sabi ko, ako, okay na ako, masakit na kahit na mamatay ako ma'am eh. Huwag lang yung mga anak ko. Higit na, mamatay ko, huwag lang mga anak ko. Siya ang misis ni Rogelio na sinasabing nakipagrelasyon sa ibang lalaki. Karen, pasok. Hindi naman kasi totoo yung sinabi mo. Bitaw. Hindi totoo kasi yan. Napakasinungaling ka eh. Sinungaling ka eh. Grabe ka namang makakwento. Alam naman lahat to. Diretsahang tanong, Ate Karen, ano ang dahilan para makipagrelasyon ka sa iba? Ano nangyari, Ate Karen? Magkahiwalay na ba kayo bago ka sumama sa ibang Opo, lalaki? isang buwan na. Nilayasan ko po talaga yan. Bakit mo siya nilayasan? Hindi nga nagtatrabaho po yan eh. Ako lang lahat pinaasahan niya. Ako lahat ng pagbubuhay sa anak ko. Ako lahat. Hanggang ngayon, hindi siya nagtitira. Pero Ate Karen, ang sinasabi ni Rogelio, nakadalawa ka ng lalaki. Hindi po totoo yun. Ang isa lang po yun. Yun yung naging kalibin ko po na iniwanan ko siya. Yun Pero yun po. eto, magka-live-in na kayo. Iniwanan ko po siya 1 month na. Hiwalay na kami. Ang hiwalay na nung nagkaroon ako nahuli ng kang kakilala meron kang... na. Pero Opo. Inamin ko po sa kanya kasi ayoko na, kasi talagang papalitan ko na siya noon. Ayoko na po Hindi talaga totoo sa yan. kanya noon. Nawala ka lang ng isang gabi. Hindi totoo. Sinungaling Kailangan ka. mo. Sinungaling. Nahuli ka raw sa akto. Hindi po. Inamin ko po talaga sa kanya na meron na akong iba talaga. Ayoko na. Pero isang buwan lang kayong magkahiwalay. Opo, kasi Oo. pagod na ako sa kanya eh. Ayoko na eh. Nambababae po yan. Lagi, hindi niya po inaamin sa akin, hindi niya rin pinapakita, pero nakakausap ko yung babae. Pero may anak kayo, Ate Opo, Karen. isa po. Kasi parang ang dating ay... Siya po Sorry ha, pero pinaka-hate ko talaga dito yung parehong hindi nagsasabi ng totoo. Magsabi tayo ng totoo para matulungan natin ang isa't isa, ha? Huwag tayo kasi ang hirap eh. Kung hindi aamin, pag-uusapan natin, walang umaamin, diba? Kasi ma'am, excuse ma'am, actually naging ugali niya na yung laging pa-victim. Handa ako naman tanggapin lahat ng kasalanan ko eh. Kung totoong pumatay ako kung talagang Pero yung gagawin mo, sinungaling kami ng anak mo, huwag naman. Ikot kanino man, kahit na minsan sinasabi mo na nanakit ako. talaga, deserve mo masaktan. Alam mo bang hindi ko ginagawa yan, ginagawa niya ma'am. Deserve mo lahat yan, kulang pa. Sobrang
Sa lahat ng ginawa mo, yung Inuuntog ginawa yung mo sa sarili akin, mo. 1 kilo, Sinasaktan yung mo, pananakit tapos ko lahat sa'yo, nasasabihin 1/4 mo sa lang yun. kamag-anak mo, ako nananakit sa'yo. Ano tong 1 kilo at 1/4? Yung kasalanan niya, 1 kilo, sa akin 1/4 Ano ang lang. mga kasalanan niya, Marami Ate Karen? po. Nung Ano katulad babae, ng- ng bibisyon, hindi nagtatrabaho, responsable. Pero bakit mo siya irresponsible. nagustuhan at Nung una nagkaanak po pa kasi kayo? okay po yan eh. Sa loob ng 7 years, napakabait niya, responsableng asawa. 7 years at 1 buwan na palitan mo agad? Hindi po, 7 years po, okay po yan. Nung nag-13 years po kami, 10, doon na po yan, doon na ako talagang sumuko. Bakit ka bumalik? Kasi po na-realize ko na mahal ko rin po sila Ang talaga. gulo mo, Ate Karen. Hindi, kasi po sabi niyo magbabago na siya eh. Magbabago Ate Karen, siya. sorry ha, pero magulo yung statement mo. Sa 7 years, na-appreciate mo. Biglang isang araw, na-realize mo na hindi na siya karapat-dapat. Hindi kasi ganito. Tapos nahuli kang ng lalaki. Hindi po ganito, Tas- nahuli niya po muna ako ng lalaki, nakitaglibin ako. Hiniwalayan ko si lalaki dahil gusto niya rin Nasaan yung anak magbalikan mo kami. nito? Nagkaanak po ulit kami. Nung lalaki? Hindi, siya po. Okay, Dahil nasaan? nagbalikan po kami, yung kasama namin ngayon. Kaso ang problema po ma'am, hindi na po siya nagbago talaga. Pero nabuntis ka daw nung lalaking Wala po, kinasama nakunan mo. po ako kasi Hindi po, sinaktan ma'am. niya ako. Nabuntis po siya, ma'am, na hindi namin alam kung sino sa amin dalawa. Naganap ang katotohanan na kailangan natin Hindi to. po totoo yun. Alam ko po na... Alam mo yung bata. Alam po kasi yun ang nag-ano sa akin, nagpipilit na umuwi ako sa bahay, ayaw ko na eh. Hindi tama. Pero kasi- kung ayaw mo na, hindi ka pwede mapilit, Ate Karen, ha? Kung Kasi kasi nasa ganito po tamang yun. edad ka. Tapos meron kang 2 anak na dapat nagpakananay ka. Hindi mo dapat ginagawa ang mga bagay na ito. Kasi ganito po Sorry yun. ha, Rogelio, hindi kita kinakampihan. Meron ka din mamaya. Okay ha, teka, meron tayong trio tagapayo. Kaya natin ginagawa to kasi hindi ka namin matutulungan. Kayo ni Rogelio. Pag hindi kayo magsasabi ng katotohanan sa atin, 'di ba? Pare-pareho tayong mga nanay. Ako hindi ko kakayanin na iwan ang mga anak ko sa tatay. Hindi tayo ganun. Pero kanya-kanya yan eh. 'di ba? Rogelio, makinig kang mabuti ha. Alam mo kung bakit umabot ka dyan sa sitwasyon na yan? Kasi nawala na ang respeto mo sa sarili mo. Isinusuka ka na ng asawa mo. Nahuli mo na yung asawa mo na may katabing lalaki. Nakahiga. Panahon na para gisingin mo ang sarili mo. Sa edad mong yan, ibalik mo ang respeto sa pagkatao mo. Sa klase ng pakikitungo sa iyo ng dakilang si Karen, aba, hindi ka nire-respeto bilang asawa. Bakit ko sinasabi? Pwede mo pang bawiin at ibalik ang dignidad ng pagkatao mo. Tanong ko lang, Karen, ang mga magulang mo, ito ba ang nakalakhan mo na kapag nag-aaway ay nagkakasakitan at may mga hindi magagandang mga salitang nadidinig? Hindi po. Saan mo kaya Sa kanya ko na-acquire lang- Sa ang kanya ko ugali? lang po lahat natutunan yan, sir. Sa kanya, gumanti ka Sa lahat po dahil ng pananakit din. ang sabi mo ay ng babae siya, di ba? Hindi lang po yan, mananakit din yan ng babae. Nananakit din siya sa'yo. Gumaganti lang ako, Kaya natutulang ako gumaganti ka. Oo. At kabilang sa pagganti mo yung pagtataksil mo sa kanya at nakitulog ka sa ibang lalaki. Hindi po, talagang iniwan ko na siya nun. Hindi po natin nananakit. pinag-uusapan yung iniwan mo. Dahil kasal kayo sabi mo. So meron kayong perpetual commitment. Apa. Di ba? Kabilang yun sa pagganti mo sa kanya. Hindi po yun ganti, ganawa ko po talaga yun dahil ayoko na talaga. Talagang sinadya mong iputan siya sa puwet. Sa ulo. Well, huwag na nating pahabain. Karen, hindi mo ako mapapaniwala na mahal mo itong taong ito. Hindi mo siya mahal. Naghahanap ka lang ng punching bag. Naghahanap ka lang ng lalabasan ng galit mo, yung hindi lumalaban sa'yo. Alam mo, kung nagpakasal kayo, either sa civil or sa simbahan, sumumpa kayo na magmamahalan, rerespetuhin ng bawat isa, at paglilingkuran sa hirap at ginhawa, in sickness and in health, till death do you part. Wala na yun eh. Hindi natitino ang inyong relasyon dahil wala kayong respeto sa isa't isa.
mas maganda sa inyo maghiwalay. Hindi po kasalanan sa Diyos ang maghiwalay. Pwede ko kayo maghiwalay. Ang kasalanan, matapos kang humiwalay, makikipagtali ka naman sa ibang babae o ibang lalaki. Yun ang kasalanan. Magkaroon at mabalik ang kapayapaan sa inyo only kung tatanggapin niyo ang Diyos sa buhay niyo, doon lamang kayo magkakaroon ng kapayapaan. Salamat, Mama Carla. Salamat sa iyo, Brother Maraming June. salamat. Walang anuman, Mama Carla. Nakakainis. Talagang, kung makikita ninyo, itong tinamaan ng kulog na si Karen na ito, hindi ako mapapapaniwala na ginugulpi siya ng asawa niya. Siya yun ang gugulpi dun sa asawa talaga. Kita niyo, pagpasok pa lang sa set, inupakan na kaagad yung asawa. Ay, yung asawa nun, parang batang iiyak-iyak. Tantanan mo nga ako. Hindi ka pwedeng maging ama ng tahanan ng ganyan ang iyong demeanor. Pakita mo na ikaw ang ama ng tahanan kahit hindi ka nananakit. Hindi mo kailangang manakit. Ipakita mo ang otoridad mo. Sus, Ginoo. Ito ang klase ng mag-asawa na hindi na po dapat magsama. Ako na magsasabi sa inyo. Hindi kasalanan sa Diyos ang maghiwalay itong dalawang tinamaan ng kulog na ito. Wala nang respeto sa isa't isa. Yung babae naman, ayaw pang aminin, pero ginantihan niya yung kanyang asawa. Asawa ha? Kasal. Nahuli ng asawang nakahiga sa isang kama, may kasamang ibang lalaki. Kung ako yung babae niya, hindi na ako makakaharap sa asawa ko. Magtatagal, di may tatago. Alam ko, nag-iinit ang inyong ulo. Maaari ho kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating programa. Kung meron ho kayong mensahe, meron kayong komentaryo sa programang ito, pwede ho ninyong ipadala, ha? Kung matituloy yung lalamunan ko. Sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay mag-comment po sa ating live stream at babasahin po natin ang inyong komentaryo. Maaari kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Babalik ang programang Dr. Love Radio Show with Brother June Banaag. Ang tumpak na oras ganap ng 10:04. Ang tinig ni Mariah Carey, talagang Paskong-Pasko na rin. All I Want for Christmas is You. 10:15 ang tumpak na oras. Meron tayong nanonood sa atin from Dubai. Nanonood sa atin ngayon si Ernie Gatchalian Alohado ng Dubai, United Arab Emirates. Magandang asawa ito ng aking pamangkin si Gay Manalang Alohado. At yung kanilang dalawang anak ay nandun din. Magandang gabi sa inyo. At mag-iingat kayo dyan, ha? At magkita-kita tayo sa Christmas, hindi. New Year. Diyan ako New Year sa Dubai. Maraming salamat. Chato sa Avedra sa Cluti ng Quezon City. Magandang gabi. Buhat po sa Pateros si Angelita Banataw. Buhat naman sa Seattle, Washington. Sherry Picho. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Emerson Alvarez, buhat sa Cainta. Grace Marnie Songfo. Edwin Romero ng Los Angeles, California. Magandang gabi at happy listening. Narito ang reaksyon ng ating mga tagapakinig sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love. Kailan kaya? Maraming mga nagiinit ang ulo. Kagaya ni Gigi Alindogan. Sabi ni Gigi Alindogan, alam mo ito si Gigi, ang personality nito, franka ito. Sabi niya, tsura nila, parehong may diferensya. Mahirap ayusin ang mga may sariling gusot sa buhay. Alam niyo, itong klase ng mag-asawang ganito, hindi dapat nag-asawa ito. Hindi ko alam kung anong dahilan at nag-asawa sila. Sex lang? Sex lang ang hinahanap nyo? Alam ba ninyo na more than that, sa pagsasama ng mag-asawa, hindi lang sex. Tinamaan ng kulog itong dalawang to. Saan ka nakakita ng isang lalaking ginugulpi ng asawa niya? Sinusubsub ang mukha sa putik. Tapos iiyak lang siya. Magtatagal.
Yun namang babae, may kakapalan ng muka. Galit pala dun sa asawa niya, 16 na taon sila ha, 16 na taon nagsama. Galit pala dun sa asawa niya. Anong ginawa? Humiwalay sa asawa in a month's time. 1 buwan lang. Nahuli ng asawa nung lalaki ha. Nahuli nung lalaki yung kanyang asawang babae na nakahiga sa kama at may kasamang ibang lalaki in a month's time. Ibig sabihin, bago pa sila naghiwalay, meron na siyang ginagawang kalaswaan. Diba? Itong klase ng taong hindi dapat mag-asawa talaga. Nakita niyo naman itsura ng babae, no? Ay, yung lalaki talagang kumukulo din ng dugo ko dun sa lalaki. Hindi pwedeng ganyang paiyak-iyak sa national television. Gugulpihin ka nga ng asawa mo pag ganyan ka. Lanza Bilyon. Nakakalungkot ang mga ganitong sitwasyon. Kaawa-awa ang mga bata. Hindi porke niloko ka, gagantihan mo na manloloko ka rin sa iba. Dapat po talaga sa anumang relasyon, lalo na sa pag-aasawa, si Kristo dapat ang sentro at dapat ay tapat sa isa't isa. Kay Rogelio, I feel sorry for you. Karen, umayos ka. May pagbabanta. May pagbabanta na siya. Tanong natin kay JC Calasikas ng Bulacan. Teacher JC, anong masasabi mo, Teacher JC, dito sa napanood mong relasyon ng mag-asawa ni Rogelio at ni Karen? Anong gagawin mo kung asawa mo kagaya ni Karen? Hindi tatagal sa akin na maghapon yan eh. Magandang gabi sa iyo, Teacher JC. Ano ang pananaw ng isang guro dito sa relasyon ni Rogelio at ni Karen? Nako, Brother John, kung napanood ko kanina, sa una, maawa ko sa lalaki, pero nakakaawa ng babae. Medyo parang pareho silang hindi sabi ng totoo. Parang sinungaling. Parang sinungaling. Yes. Pinagtatakpan pa yung kanilang ginagawa. Pero alam mo naman niloloko ka eh, 'di ba? Napuna ni Mama Carla yan eh. Alam na nila walang lalaki eh. Sabi ng lalaki wala sa trabaho. May bisyo. Ba't pa minahal ng babae? Sabi niya, na-realize niya raw na babago daw siya. Kaya binalikan niya. 16 na taon, 2 anak nila, 16 taon, tapos inamin niya, nakunan siya doon sa lalaking Pero feeling ko doon, Brother John, iniwan din siya ng babae, yung asawa niya. Iniwan siya ng lalaki. Kaya binalikan niya siguro. Baka, oo. Baka. Yun. Sa itsura sa takbo ng istorya nitong dalawang ito, yung babae, sinasabayan yung kanyang pakikipagrelasyon sa ibang lalaki dito sa pakikisama niya sa kanyang asawa. Yun. Yun ang ang dumi ng katawan mo, buwisit ka kung sino-sinong daliri ang sumasawsaw dyan sa platito ng patis mo, kambing ka. Di ba? Actually, pareho nila, brother. Kaya nga, pareho sila ng problema. Ay nako, maghiwalay na sila. Maghiwalay talaga, lalo na din makitakapan. Ang payo ko sa lalaki, ano pa ng lalaki, brother? Rogelio de la Rosa. Rogelio. Wag na niyang tanggapin, wag niya nang balikan dahil baka mamaya maulit na ulit yung ay nako, pag ako ang lalaki at gugulpihin ako nitong babaeng asawa ko, ba't babalikan ko pa siya? Yes. Anong mukha harap ko sa sarili ko pagpunta ko sa harap ng salamin, makita ko po sa pasayong mukha ko na gulpi ng asawa ko? Para ka lang ginigit sa sarili mo mantika. Ano naman masasabi mo dun sa mabait na si Karen? Nakita ko babae, parang pahawa din eh. Yung pala yung nabuntis siya, Brother John, na nakunan daw siya. Isang kasalanan na huyo. Ay, Diyos ko. Diba? Talaga nagtatampisaw sa kasalanan yung dalawa. Oo. Hindi pwede mag-asawa yung ganyan. May diferensya yung dalawang yan. Maniwala ka. Oo. Pero hindi sila pwedeng ikasal sa simbahan dahil na patuloy ng problema. Naku, sana hindi sila simbahan na ikasal. Oo. Wag mo dito sa Bulacan
baka problema sila dito. Okay. Sige, maraming salamat, JC. May Maraming salamat, babatiin Brother ka. June. May shoutout ka ba? May shoutout po ako sa mga kasama kong guro na sa bagong nilipatan. Naku po, madugo ang aming seminar eh. Ganyan talaga. Yung matatag curriculum talaga. Oo, oo. Bagong-bago. Yan ang buhay ng mga guro talaga. Yan ho talaga. Mga dakilang bayani kayo. Kayo ang nagpo-form ng ating mga kabataan. Ang mga magulang kasi ngayon, ipinagkakatiwala na lang sa guro, hindi naman lahat, pinagkakatiwala na lang sa guro ang pag-form at pagdisiplina sa mga anak nila. Yes. Yun. Basta lang, Brother June, shoutout ko rin yung aming my friend or si Miss A, yung tanging binabati ni DJ Richard dyan eh. Oo. Nagtuturo sa UE. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you. Brother June. Okay. 10:23 is our time. Papatiin natin at kunin natin ang opinion naman ni Aling Lourdes na suking-suki ng programang ito buhat sa San Fernando, La Union, na babati sa atin ang isang magandang, mapagpala at mabiyayang gabi sa inyong lahat, brother! Aling Lourdes, welcome po. Isang mapagpalang gabi sa inyo. Sister. Kaya at mapagpalang gabi ng Webes sa'yo, brother. Yun nga ba sabi ko eh. Aling Lourdes, napakinggan nyo ang kasaysayan ni Rogelio at saka ni Karen. Ang isang mag-asawang tunay na nagmamahalan at talagang hanggang kamatayan eh. Oo nga po, pati bakit naman kasi pinapayagan naman ni Rogelio na bugbugin siya ni Karen? Masarap. Lalaki siya. Bakit? Ano ba yan? Kinakailangan gender sensitive? Yung ban lalaki hindi pwedeng bugbugin? Pwede naman kami bugbugin? Hindi naman, yung parang, anuhin lang po niya. Lambingin pa nga niya dapat eh. Ano? Lambingin. Lambing? Opo, pero hindi po. Kasi parang lalabas na Andres. Yun nga ang lambing ni Karen sa kanya, yung ingud-ngud yung mukha niya sa putik. Lalabas naman po na Andres Disaya naman po yun. Oo. Carino, sabi nga ng producer ko, Carino brutal. O yan. Oo nga po. At least may Carino. Saludo naman po ko sa sinabi ni Teacher JC. Oo. Talaga pong kailangan talaga ang dapat ang Diyos ang sa kanila. Oo. Magitan. Opo, para ganyan, kabulo. Alam mo, tinanong ko ito si Karen, sabi ko, ikaw ba'y lumaki sa isang bahay na ang mga magulang ganyan ang bunganga? Yung, bunganga, hindi bibig. Hindi bibig, bunganga, Yung murahan ng murahan, at saka, violente. Hindi po maganda para sa isang... Hindi raw siya lumaki sa gano'n na environment. Makakamulatan po ng mga bata. Exactly. Akala ng mga bata, normal yan. Opo. Okay, anong sasabihin mo kay Karen kung kaharap mo siya? Huwag mong sasampalin, ha? Huwag mong sampalin. Payuhan mo lang si Karen. Ay, Karen, ikaw naman, huwag naman ganyan ang ginagawa mo sa asawa mo. Dapat magmahalan pa nga kayo kasi may mga anak kayo. Hindi kayo magsasakitan. Ayaw na niyang mahalin si Rogelio. Kung ayaw mo na sa kanya, edi, sige, hiwalayan mo na. Soli mo sa nanay niya. Opo. At ngayon, ano na masasabi mo doon sa karelasyon ni Karen ngayon? Na pagkatapos niyang hiwalayan si Rogelio, meron siyang bagong karelasyon. Ay, naku, kasalanan po yan sa mata ng Diyos. Brother. Hindi naman nakikita ang Diyos eh. Opo, hindi po kasi... Ano? Apid sa hindi mo asawa. Yun. Pakikiapid. Opo, bawal. Alam mo ba na yan ay nandoon sa Mosaic Law. Batas ni Moses. Na kasi yung katigasan ng puso ng mga tao nung araw, pinayagan ni Moses na magdiborsyo yung mga babae. Sabi ni Moses, pwede mong hiwalayan, gumawa kayo ng kasunduan.
Pero kapag ang babae o ang lalaki, ang asawa mo ay hiniwalayan mo at ikaw ay nakipagrelasyon sa iba, kahit yung asawa mo nakipagrelasyon sa iba, kung ang asawa mo ay makikipagrelasyon sa ibang lalaki, kasalanan mo rin yun. Opo, yun po ay isa ring pakikiapid. Yun, oo. Oo nga po. Nababasak nga po yan sa Bible. Tama. Anong sasabihin mo kay Rogelio? Rogelio, dapat hiwalayan mo na rin yan si Karen kasi wala na rin mangyayari sa inyo. Nagsasama kayo pero wala rin. Walang respeto. Hindi naman tama yun na ganyan ang ginagawa sa'yo. Oo. Anong gagawin ni Rogelio sa buhay niya? Ayusin na lang niya ang buhay niya. Ayusin mo na lang ang buhay mo, Rogelio. Oo, okay. Para sa anak mo. Maghanap buhay siya. Opo, nang maayos. Nang maayos, oo. Okay. Opo. Kung sakaling dumating yung araw na meron kang may pagmamalaki sa kanya. Opo. Na pera. Ang aking masasabi. At kumusta na rin po kay Lance? Si Lance Abellion. Krengking to. Ang galing-galing po niya talaga Oo, krengking tong babaeng to. Pagka nabanggit si Lance, kinikilig. Oo, di ba? Lance. Ayan, si Aling Lourdes, binabati ka. Opo. Ilang taon ka na, Aling Lourdes? Magsi-64 na po sa October po. Senior citizen. 64. Si Lance yata, 24. Napakabata pa. Meron kami na ipakasal na ganyan. Sa face-to-face. Sige, Sige, salamat, Aling Lourdes. Thank you. Si Aling Lourdes po yan ng San Fernando, La Union. Si Marvin Riabad ng North Caloocan ay binabati natin. Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City. Julieta Sugitan ng Macau. Uy, sa Macau, Jake, nakapunta ka na doon sa Macau? Daming casino doon, di ba? Pero gusto kong kumain dyan ng mga Chinese food, no? Gusto ko yung mga egg tart sila. Grabe, no? Yun, Macau. Tagal ko nang hindi napapasyal dyan. Kasi hindi ko talaga ma-appreciate yung casino sa Macau. Kasi hindi ako marunong magsugal. Raquel Alcala Dita, ang butihing may bahay ni Nestor Dita na kaibigan ko. Itong mag-asawan to, talagang napakabait nitong mag-asawan to. Hanggang ngayon, talagang matindi at malalim ang pagmamahalan nila. Buhat naman sa Hong Kong, si Carmelita Neira, Maria Erica Yeklo Pena ng San Pedro Laguna at Melchor Abiki. Binabati ho natin ang magandang gabi and happy listening. Pagbabalik natin, tutunghayan po natin ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Ron ng Dubai, United Arab Emirates sa ating pagbabalik. Oras, 10:31. Ang tinig ni Matt Monroe, Love is a many-splendored thing. Nais natin humingi ng paumanhin sa mga nanonood sa atin sa Facebook page na hindi po ninyo napapakinggan ang mga itinatampok naming awitin because of some copyright issues. Kaya ang higit pong nakararaming mga nakikinig sa programang ito ay nakikinig po sa radio sa 92.3 Radio 5 True FM para ho madinig ninyo ng kumpleto pati mga awitin na aming itinatampok. Kung meron po kayong signal cable, mapapanood nyo kami sa Channel 19 sa signal cable. At yan po ay mapapanood nyo rin po at kasabayang mapapakinggan sa Facebook page ng 92.3 Radio 5 True FM. Tutunghayan natin ang isang liham kasaysayan, subalit ito po ay hindi suliranin, ano? Bagkus nais lamang ibahagi ni Ron ang isang magandang kasaysayan ng buhay na mapupulutan ng aral. At kung sakali po na mayroon kayong mga kasaysayan ng buhay
o mga suliranin na gusto niyong ibahagi sa ating palatuntunan, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger or mag-comment po kayo sa ating live stream o dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang liham kasaysayan ni Ron ng Dubai, United Arab Emirates. Dear Dr. Love, greetings and peace mula po rito sa Dubai, United Arab Emirates. Ako po si Ron, 40 anyos, isa po akong high school teacher dito sa Dubai for almost 5 years na rin. Wala naman po akong problemang idudulog sa inyo, sa totoo lamang, nabawasan nga po ako ng problema at nawala ng mabigat na dinadala sa puso ko. Pangatlo ko sa 4 na magkakapatid, isang office clerk ang nanay ko noon, pero nag-resign sa trabaho mula nang magtrabaho sa Saudi si tatay. 10 years old pa lamang po ako noong mga panahong yun. Okay naman ang naging takbo ng buhay namin noon hanggang sa hindi na nagparamdam sa amin si tatay. Mag-isa kaming itinaguyod at iginapang ni nanay sa tulong na rin ng mga tita at tito ko. Kalaunan, nalaman naming may iba ng karelasyon si tatay sa Saudi at bumuo sila ng sariling pamilya. Napakasakit para sa amin ito, pero wala na po kaming nagawa. Kinalimutan na lamang namin siya hanggang sa nasanay na kaming wala ng tatay sa aming pamilya. Gayunpaman, tila may kulang sa puso at pagkatao namin. A few days ago, I celebrated my 40th birthday. Isa sa mga wish ko ay mag-reconnect sa tatay ko at makita at mayakap siyang muli. Ayoko nang isipin ng past mistakes o anumang sama ng loob. And fortunately, natupad ang wish kong ito. Lumipad po ako patungong Riyadh, Saudi Arabia, at doon kami nagkita ni tatay. Sinalubong naman niya ako sa airport, yakap at saya at tears of joy po ang nangyari sa amin. Nawala ang kinikimkim na sakit, nawala po ang sama ng loob, at napunan ang kulang sa puso ko. Masayang-masaya po ang nanay at ang mga kapatid ko sa nangyari at nag-video call po kaming lahat para kaming nabuong muli. Puro saya at kamustahan ang naganap. Wala pong pagsidlan ng saya ang puso namin. Isinaisang tabi na namin ang nakaraan at kinalimutan na po ito. Ganun pala yun, Dr. Love. I know it took a long time, pero ang gaang sa feeling na nagpatawad ka sa taong mahal mo sa kabila ng matinding sakit na ipinadama sa noon. At kahit na hindi kami mabubuo as one family katulad ng dati, masaya na ako dahil nag-reconnect kami at tuloy-tuloy na ang koneksyon at communication namin. Sana sa mga katulad kong dumadaan sa ganitong sitwasyon, matuto rin silang magpatawad. Magaan po ito sa pakiramdam at mayroon pang pagkakataong pwedeng mabawi ang mga panahong nasayang noon. Hanggang dito na lamang po, Dr. Love. Sana'y naging inspirasyon po ang kwento ko sa mga tagapakinig ng inyong programa. Salamat po ng marami at wish ko po sa inyo ang mabuting kalusugan at mahabang buhay. God bless. Gumagalang, Ron ng Dubai, United Arab Emirates.
Maraming salamat sa iyo, Ron, at salamat sa pagbabahagi mo sa ating programa ng iyong kasaysayan ng buhay. May mga mag-asawa na dahilan sa pagkakamali ay nagkakahiwalay. May mga mag-asawa na nagkamali ang isa pero natutuhang patawarin at limutin ang isang masakit na karanasan dulot ng ginawa ng kanyang esposo. Hindi lahat ng relasyon ng mag-asawa ay perfecto at walang perfectong pagsasama ng mag-asawa. Lahat ng mag-asawa ay may mga differences. Tandaan natin, ang dalawang nagmahalan at nagpakasal ay dalawang magkaibang tao. May dalawang pananaw sa buhay, may dalawang kaisipan at hindi maaaring magkapareho sa lahat ng pagkakataon. Tunay na masakit at hindi inaasahan na sana ay hindi na nagkahiwalay ang iyong mga magulang. Subalit, hindi natin masisi ang isa't isa. Maaaring ang tatay mo'y dumaan sa isang pagsubok at ito ang kanyang kahinaan. At ngayon ay mayroon na siyang ibang pamilya. Bagay na natanggap na rin ng iyong ina at ng inyong mga kapatid. Dito makikita natin ang lukso ng dugo. Ang tawag natin dito, lukso ng dugo. At ito ang isang bagay na binibigyang daan natin at binibigyang diin sa anumang relasyon, ang kahalagahan ng pagpapatawad. Maaaring hindi na muling mabalik sa dati ang inyong relasyon bilang isang pamilya, subalit nakatutuwa na dahilan sa pagpapatawad ninyo at paglimot sa nakaraan ay muling nabalik ang ligaya ng inyong pagsasamahan bilang isang pamilya. This is the true essence of forgiveness. Ang isang pagpapatawad, ang isang tunay na pagpapatawad ay lumilimot sa kirot, lumilimot sa nagdaan, lumilimot sa isang hindi magandang experience at tumitingin sa isang malayong pananaw upang muling maibalik ang isang mainit na pagmamahal sa isa't isa. Pagpapatawad ng pag-ibig, pagpapatawad tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin na anumang kasalanan at gaano man kabigat na kasalanan ay nakahandang limutin ng Diyos kung ang bawat isa ay aako sa kanyang kahinaan. Congratulations to you, Ron, at sa iyong mga kapatid, higit sa lahat sa iyong ina, na nakuhang magpatawad sa isang ama na minsan ay nagkasala. Subalit, hindi na maikakaila at hindi mababayaran ang kaligayahang dulot ng pagpapatawad sa inyong pamilya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Time to cry. Yan ho ang magsasarado sa ating programa. Natapos na naman ang 1.5 oras ng ating programa at sana po ay naging makulay at makabuluhan ang pagsasama natin ngayong gabi. Magbabalik po kami sa araw ng bukas, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Dito rin po sa 92.3 Radio 5 True FM. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo,
ang ating operations manager si Cherry Baile, ang ating producer si Jake Bacod, director Sheikh Mamaril, technician Aaron Tolentino ngayong gabi, ang ORAD operator natin si Mike Santillan at ang ating PA at avid operator Mike Bulayog. Ito po naman si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.